Ipinakita po ni Smoke ang mga presentation slides na nagpapakita kung paano po lumalawak ang institutional reach ni Ripple. Ayon po sa kanyang ibinahagi, nakikipag-collaborate po si Ripple sa Bank of America at iba pang mga malalaking bangko. Ang slides ay nagbibigay po ng malinaw na pagtingin sa structured network at governance framework ng Ripple na pinapatakbo po gamit sa XRP. Ang ganito pong dokumento ay nagpapataas ng kumpiyansa ng mga investors at institutions sa tunay na utility at integrity ng XRP network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At yan, check po natin yung aktual na tweet or post dito ni Smoke kung saan ay binahagi po niya ang mga dokumento rito, mga slides. Kaya ito po yung kanyang aktual na tweet. Ayan, a network with rules and governance. Ayan, Ripple's past successes. Ayan, nandito na rin, hinighlight na rin po niya yung XRP, yung recent use cases of top cryptocurrencies dito. At ayan, naka-highlight po si XRP dito. At ayan, mga Ripple's partners. Kaya yan po yung mga slides dito na ibinahagi ni Smoke. Ngayon, ang ating pinakaunang matinding katanungan dito ay paano nga ba ipinapakita ang modelong ito ni Ripple. Ayan, sabi rito ay the first image highlights Ripple's network architecture, described as a network with rules and governance. It outlines multiple operational layers ranging from Ripple API and liquidity to governance, rule sets, messaging, and settlement infrastructure. Ayan, tignan po natin yung unang slide. Ayan po. Ayan, makikita po dito sa kanyang unang slide ang network architecture ni Ripple. Tinawag na A network with a rules and governance. Nakaayos po dito ang lahat ng operational layers mula po sa API, liquidity, governance, rules, messaging hanggang sa settlement infrastructure. Nakalista rin ang Bank of America, Santander, MUFG, Standard Chartered at saka Westpac bilang mga advisors. Ipinapakita po nito na si XRP ay isang organized at saka regulated payment solutions sa global banking system. Kaya market impact po dito ay ang organized structure at malalaking partnerships ay nagbibigay signal ng mas matatag na adoption at mas mataas na institutional trust. Yan, ang sunod po nating matinding katanungan dito ay ano naman ang ebidensya ng real-world use ni XRP. Ayan, ang sabi po rito ay a third image titled Recent Use Cases of Top Cryptocurrencies places XRP among leading digital asset like Bitcoin and Ethereum. The entry for XRP describe it as a cross-border bridge currency and notes that it is used by hundreds of financial institutions including American Express. Ayan. Tingnan po natin yung third slide. Ayan, yan po yung recent use cases of top cryptocurrencies. Ayan. Si XRP po ay ginagamit bilang cross-border bridge currency ng daang-daang financial institutions kabilang po ang American Express. Pinapakita rin ang partnerships po sa Bill and Melinda Gates Foundation para sa financial inclusion goals hanggang 2030. Ipinapakita po nito ang tunay na adoption ni XRP sa practical financial solutions sa buong mundo. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong adoption ay nagdadala ng confidence at nagpapakita po na hindi lamang po hype sa XRP kung saan ay meron po itong totoong gamit sa cross-border payments. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang ebidensyang ipinakita dito sa slides ni Smoke ay malinaw na si XRP ay hindi lang speculative coin. Nakikita natin ang matibay na relasyon ni Ripple sa mga major banks tulad po ng Bank of America, pati na rin sa practical cross-border solutions.
Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na si XRP ay lumalago bilang global financial bridge at may matibay na long-term potential sa market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.